Kung paano makontrol ang tinatawag na bacterial wilt. Is malakas yung ulan sa amin, so siyempre stress yung mga gulay. So hindi lang tayo tao stress, so stress sab ng gulay, so dali ra gid sila mataptan og sakit, labi na sa virus, fungus ug kanang bakterya. So mo na sayo mo apekto sa makita nato nga kaapekto sa atong mga tanom kay stress man, labi na atong taligsik sa uwan. So hello mga ka-farming, magandang araw mga idol natin dyan, magandang araw. So ito na yung update sa ating ampalaya at magtuturo din tayo sa ating kaunting kaalaman kung paano makontrol ang tinatawag na bacterial wilt. So ito yung pinakamahirap na sakit ng ampalaya mga ka-farming, yung bacterial wilt at Marako virus. So ituturo ko sa inyo yung kaalaman natin kung paano makontrol ang bacterial wilt at Marako. So nandito na tayo sa ating ampalaya. So nandito tayo agad. So ipakita ko sa inyo yung mga bunga niya, kung gaano kalaki tapos kaganda ang bunga ng ating ampalaya. Pero natamaan tayo ng sakit na tinatawag na bacterial wilt at Marako. So yan yung ating ampalaya. Sobrang ganda ng dahon niya, pero sayang talaga kapag matamaan ng bacterial wilt, lalo na kapag madami ang bunga. So daghan ang bunga mga ka-farming, so sayang talaga. So bacterial wilt mga ka-farming, dyan na atake kapag magsimula ng mamunga ang inyong ampalaya. So yan, sobrang ganda ng dahon ng ating ampalaya, pero sayang. So kapag ganyang sakit mga ka-farming, kasama na yan sa ating pagtatanim. So hindi talaga natin yan maiwasan, pero mas maganda matuto tayo kung paano ito kontrolin. So ito yung bunga ng ating ampalaya. So bago lang tayo nag-harvest dito nung isang araw pa. So yan, sobrang ganda, tapos ang laki na, pwede nang harvestin. So dito tayo banda, so yan, sobrang haba bunga. So ipakita sa inyo mga ka-farming yung apekto ng bacterial wilt at Marako virus. So ituturo ko sa inyo kung paano ito makontrol mga ka-farming. So ito mga ka-farming, tingnan nyo yung mga bunga ng ating ampalaya. Halos sunod-sunod na sila mga ka-farming. So yan, dalawang beses na tayo nakapag-harvest, kaduhan na tayong harvest. So tingnan nyo ang haba ng kaniyang bunga. So ganito ang resulta mga ka-farming kapag tama ang inyong paglagay ng mga fertilizer at organic material. So, sa akin dito mga ka-farming, idea ko para maging maganda ang bunga ng inyong ampalaya, makinis tapos mabilis lang lumaki. So maglagay talaga ako ng mga organic material sa puno sa pagtanom mga ka-farming. Yun yung mga pundasyon kung sa bahay bitaw, manginhanglam jud kag pundasyon para lig-on. So sa ampalaya yun, maglagay ka ng organic para maging maganda yung resulta ng inyong tanim. So sa akin dito mga ka-farming, pig manure yung ginagamit natin dahil ito yung available sa atin. So yung madumi ng aking baboy, naimbak ko, tapos kapag maging lupa na, so yun yung ginagamit natin nga pataba. At kapag gagamit ako ng mga synthetic fertilizer, hindi na masyadong marami, kaunti na lang mga ka-farming. So itong kagandahan mga ka-farming kapag meron kang makuha ng organic material. So tingnan nyo, napapansin nyo sobrang kinis ng bunga. So ito dito, tingnan nyo, ang daming mga maliliit na bunga. So yan, halos sunod-sunod. So yan, so ito kapag ganito mga ka-farming, musay siya sa babaw. So ipahagbong mo, ipaibaba. So yan, para tutuwid ang kanyang bunga. So dito pa,
So yan, tingnan nyo yung mga bunga. Sunod-sunod na ang mga bunga ng ating mga ampalaya. So ito na yung sakit na bacterial. Kung pansin nyo, unti-unti siyang nalanta. So naninilaw na yung dahon ng ating ampalaya. So yan, tingnan nyo yung puno dito. Sayang, meron siyang mga bunga. So yan, ito yan, lanta na yung patay na. Halos paingon sa pagka-laos or pagkapatay ang iyang punuan. So ito yung apektado ng bacterial wilt mga ka-farming. So tingnan nyo at bunutin natin yung puno. So yan, at biyakin natin mga ka-farming. Kung mapansin mo ay unti-unting mabulok yung gitna mga ka-farming. So yan, hindi pa siya masyadong bulok. So tingnan nyo, yan yung epekto ng bacterial wilt. So sa akin dito mga ka-farming, tanggalin ko yung lupa. So itapon sa malayo yung hindi maabutan ng mga ugat ng ampalaya para hindi manghawa mga ka-farming. So pagkatapos mga ka-farming, magkuha kayo ng chlorine. So sa isang balding tubig, so maghalo ng 3 kutsara nga chlorine mga ka-farming at maghalo ng 5 kutsara din na asin mga ka-farming. Kung saan nyo yung binunutan nyo ng ampalaya na natamaan ng bacterial wilt, so doon nyo ididilig para mamatay yung bakterya mga ka-farming. So ang bakterya talaga mga ka-farming, ang hirap niyan kontrolin. So maraming mga farmer dyan na nahirapan talaga kung paano kontrolin. So mas maganda yun yung gawin nyo mga ka-farming. Pero meron namang yung mabibili mga ka-farming, pwede lang kayo magtanong sa Agri-Vet Supply nga pang-control ng bakterya. So para sa akin mga ka-farming, hindi na naman ako gumagamit na ganoon. Siyempre gagastos na naman tayo. Kung meron namang pwedeng panggamot mga ka-farming, so yun na lang yung gagamitin. So sa akin, yun yung paraan ko para makontrol yung bacterial wilt. At subukan nyo na lang mga ka-farming para malaman nyo yung kung gaano ba ka-epektibo yung chlorine at asin. At pag-uusapan naman natin ngayon yung tinatawag na Barako virus mga ka-farming. So ang Barako virus mga ka-farming ay wala siyang gamot mga ka-farming. So wala tayong mabili na chemicals para mapuksa yung Barako virus. Pero yung mga peste or mga insekto na nagdala ng Barako virus, so meron tayong mabibili na mga pesticide or mga pang-spray mga ka-farming. So ang Barako virus mga ka-farming, para makontrol talaga ninyo, so kapag meron na kayong nakita na nangulot yung dahon tapos may dilaw-dilaw na yung sa bandang puno na dahon mga ka-farming, so ang mas maganda bunutin yung mga ka-farming para hindi siya makapanghawa yung virus mga ka-farming. So ganun talaga mga ka-farming, lalo na kapag panahon ng tag-ulan. So stress ang ating mga gulay. So siyempre madali lang siyang matamaan ng mga sakit tulad ng Barako virus, fungus, bakterya. So iba't iba pang mga sakit ng mga gulay mga ka-farming. So dapat din mga ka-farming, tanggalan nyo din yung mga dilaw na dahon mga ka-farming. Kapag marami ng dilaw, yun papasok yung mga fruit fly mga ka-farming. Dadami niyan dahil yung dilaw mga ka-farming, yun yung attract ng fruit fly. So sa akin dito, kapag meron ng mga dilaw na dahon, tanggalin natin. Tatanggalin ko mga ka-farming. So yun yung paraan ko para makontrol ang fruit fly din. So sa Barako virus naman mga ka-farming ay magtanim na lang kayo ng resistant to ng mga Barako. So tulad ng aking tinanim, Mestiza F1, so meron siyang resistant to ng mga Barako mga ka-farming. So yun lang mga ka-farming, paano kontrolin ang fruit fly at Barako virus. So sa akin dito mga ka-farming, hindi ako masyadong gumagamit ng mga chemicals. So ngayon nakanindot sa mag-organic kaya medyo ligon sab siya sa sakit. So matibay sa sakit yung tanim natin kapag merong organic matter. So sa ubang farmers na diha, tambag na ako sa inyo ayagud mo si gamit og mga chemicals kay muna siya usang makadaot. So kana kung ubang farmers diha, so dili sab tanan
kanang sobra na jud sila mo gamit og mga chemicals ba, makakita lang gamay ang od diri sa dahon mo gamit sprayhan dayon tanan. Sa ako diri na jud ko diri taga buntag og hapon na ako diri sa akong tanom. Kung natoy makita na ako na uod sa dahon, pisain na lang. So wag na lang tayo gagamit ng mga chemical nga pang spray kasi delikado yun. Tapos yung iba naman ay yung bunga ng ampalaya, sulod sila sa 1.5 tapos ihumol, so isilid yung ganito lahat ng ampalaya. So grabing chemicals dun, didikit sa bunga. So kawawa naman yung kakain, mga ka-farming. Mas maganda kung marami talagang is balutan nyo na lang ng pwede net, magtahi mog net or papel. Kaya siyempre luoy sa mga itong mga consumer. Sa akin din nung una mga ka-farming, yan yung ginagawa ko din. Ituslo na ako sa chemicals ang para di ma-atake siya sa fruit fly. Pero napag-isipan ko nga sobra talagang chemicals na. So kaya hindi ko na yun ginawa. So kawawa naman yung mga bumibili sa ating mga gulay. Para makakuha jud mo nga wala gid ko nagamit chemicals to. So diya muna say atake sa fruit fly. So tingnan nyo. So may uod sa ilalim. So meron siyang uod sa ilalim mga farming. So baka mas sabihin ninyo nga istorya na ako nga hindi ko magamit og chemicals. So ato na siyang kanon para makahibaw gid mo nga safety ang atong gulay. So ako dire mo gamit lang jud ko chemicals kung di na gid madala ba sa pagpislit, sa pagkontrol sa mga insekto. Pero kinahanglan layo sa pasabang harbisan mga ka-farming para dili sab na inigbaligya nato mawa na ang chemical sa atong gulay. Kaya makaingon mo nga gugasan o tawa ang katon ni atong gipakita nga na fruit fly. Pait mo din ang ampalaya mga ka-farming. Diba? So maray sab na akong tambag sa bang farmers nga likay-likayan sab nato ang paggamit og mga pang-spray nga pagpatay sa mga uod o sa mga mananap. Kung sa kuan gud imo sab likayan ang paggamit og mga chemicals, udagham sab ang bunga. So dadami din yung bunga ng inyong matanim dahil yung mga natural na mga insekto na pupunta sa inyo tanim na gulay, sila yung magkontrol sa mga peste. So kakainin nila yung mga peste, yung panira sa ating mga gulay. Kung mag-spray gud mo, sila tong usa nga una nga mamatay. So yung mga peste kung magdaot sa atong mga gulay, so na sila resistant mga ka-farming. Kapag pag-spray nimo pilmiro, di na sila mamatay. So sunod ana nimo nga chemical, mag-spray gapon ka, di na balihon ang imong gi-spray. So di na gina siya mamatay mga ka-farming. Samot na to kung mag-itlog na or iyang anak o di sab ka gamit kayo chemicals. Mga pollinators mga ka-farming, sila ba na makatabang na mahimo matibuok yun ang bunga sa atong tanom. So mas mudaghan pag yun ang imong bunga sa imong gulay. Kaya naaman sila labi na sa buntag or sa morning, nandito sila sa ating mga tanim na gulay. So tips ko sa inyo din, kapag mag-spray kayo, mas maganda sa hapon na mga ka-farming.
para katong mga pollinators, mga buyog di sila maigo. Kaya di man jud na nato malikay na dili ta mag-spray. Labi na kung daghan na dili na nato makontrol bag pisa-pisa ang mga insekto ba. So mag-spray man gyud ta na. So mas nindot sa hapon na jud kamo tira. Kay mo man gyud na sila hapon man gyud ang ilang ting-ari sa atong mga tanom. So mura na akong idea mga ka-farming. At mura sab na akong nahibaluan. So pasensya na sa mga Tagalog, minsan mag Tagalog at Bisaya dahil mahirapan kasi tayo sa pag sa salita sa Tagalog, kaya minsan mag Bisaya tayo mga farming sa ating vlog. So yan. At bago ka pa lang sa ating channel mga farming, huwag niyo naman kalimutan mag-follow sa ating Facebook page at pag-subscribe sa ating YouTube channel. Dahil matagal na tayo sa pagbablog pero wala pa rin. So maliit pa din ang ating followers at sa atin namang YouTube channel is yung watch time na lang yung kulang natin. So hirap talaga pasukin ang pagbablog. So usahay makaingon ka ba nga kaapoy naman. Pero sa imo sangkan mas nindot man sa mag-vlog kung parehani na kay ipang share sa uban ba nga mga kahibalo ba kung saon samahan sa ako farmers. So kung sa akong nakatunan, so natutunan ko, so ipaalam ko sa iba para sila din ay matuto. Dahil sa panahon karon kung ato yung imong nanawon sa palibot mo, halos mga kabatan-unan doon wa naghihilig sa pag-uma. So maabot yun ang panahon nga wa na gyud tay kanon, mangangkat na sa ubang nasod kay wa naman kayo magmananom. Bisan ako ginikanan ko sa akong anak, sa aking mga anak, gusto ko talagang makatapos sila sa pag-aaral dahil alam na natin nga kapoy yun yung magpagpanguma. So kapoy yun yung pagpanguma mga farming. So istorya sa tagal kailangan sa inyo i-skip kay bisan kamo kinikanan ninyo na usa mo ka manguma, diba maingon jud mo sing anak paniguro mag-eskwela para di ninyo masunod ang pagpanguma. Pero muna akong gingon nyo maabot sa umaabot nga panahon magliso na kita, labi na karon ang panahon nga di na to masabdan ba na kung imong lantawon sa atong tibuok kalibutan daghan na kay panghitabo, baha, linog, bisan unsa lang ang mga panghitabo. So kinsa may una maipektuhan kita tungod sa climate change mangunguma karong panahon na mugawas ka kutob bisag nga alas 10, di ba ang adlaw bali ng inita. Lahi ra gid sa una nga alas 10 madada pa na sa atong panit, pero karon lisod na muna sa ato yung gihuna-huna og isakto isip sa kaginikanan ato gipomno ato mga anak sa pag-eskwela. So na maghapon tayo makaon sa umaabot kay di man gid tanan kung kitang tanan makahuman og eskwela, pero naman jud mahilig sa farming. Puro dili na ingon sama ni aron nga panahon na kay akong nabantayan katigwangan moram gihilig sa farming ron kay diri sa amo lang palibot so mabagong tubo wa nagihilig og farming. So may lang sa napo kabok na hilig nga usa nga batanon nga mahilig siya og pananom. So muna labi na karon sobra na gid kaayo gid kining akong gitudlo ninyo, yung tinuturo ko sa inyo, apektado yun sa climate change. Dahil noong nakaraang linggo mas malakas yung ulan sa amin, so siyempre stress yung mga gulay. So hindi lang tayo tao stress sab ng gulay, so dali ra gid sila mataptan og sakit, labi na sa virus, fungus o kanang bakterya. So mo na sa imo apekto sa
makita nato nga kaapekto sa atong mga tanom kay stress man labi na katong taligsik sa uwan dagko kayo so mabunog nga atong tanom so dali ra siya masudlan og mga sakit-sakit. So muna mga ka-farming muna taong gitudlo og nag-istorya taas na kaya itong vlog, so taas na yung vlog natin. So meron pa ako marami ituturo sa inyo, so naturo na din ito sa ibang mga farming pero depende man ako kung sa ilang ganahan tanahon. So sa ako digital mo ganahan kaya mayroon mag-view sa atong channel. So dili natin tas-o mga farming, so hindi na natin ito pahabain. So hanggang dito na lang ating vlog. So huwag niyo naman kalimutan mag-support sa ating channel AgriWin and Adventure. So maraming salamat mga ka-farming. Bye bye.